tubig na nagdudulot ng yaman sa 2026. Paano nga ba ito magdudulot ng yaman sa taon ng Year of the Fire Horse at ritual po na po pwede ninyong gawin at ilagay ninyo sa tahanan ninyo. Mahalaga po ang paggawa at ang paglalagay nito sa tahanan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-send ng kanilang super thanks na 50 pesos. Thank you po. At sa lahat po ng gustong mag-send, thank you in advance po at yan ay welcome. At sa lahat po na nag-join sa group, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga subscribers ko at yung bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At para po sa tanong ni ma'am, pwede bang ilagay ang money plant sa bubong? Ma'am, ayon po sa Feng Shui, hindi pwedeng ilagay sa bubong ang money plant. Kapag ito ay inilagay mo sa bubong, ito ay nangangahulugan ng neglect o pinabayaang wealth. Kaya't kung po pwede mong ibaba yung Pachira aquatica mo, ilagay mo sa southeast area mo, ilagay mo sa area na malapit sa iyo, huwag mo pong ilagay sa bubong. Kasi yun ang kahulugan nito ayon po sa Feng Shui. Hindi ito aakit ng good luck energy sa iyo. Tatapon po yung naaakit na good luck energies nito at ito ay mangangahulugan ng neglect, nasasayang na wealth. Yan ang kahulugan niyan kapag nakalagay yan sa bubong. Kailangan po, nandyan yan malapit sa iyo para ikaw ang makinabang sa good luck energies nito. Ito po ay mula po sa Feng Shui. At para po sa comment ni ma'am na magkatapat na pinto sa loob ng tahanan nila, ano ang pangontra? Pwede kang gumamit ng Emperor's Coin, pwedeng gumamit ng wulo, ilagay sa gilid ng pinto, pwedeng kortina, pwedeng blinds, pwedeng halaman. So kung alin man po yung po pwede mong gamitin dyan, yan po ang gamitin mo. At para sa tanong mo na bakit sa pamilya ninyo palaging may nag-aaway, ma'am, maraming dapat tingnan dyan sa tanong mo na yan. Pero ito, pwedeng ang dahilan niyan ay ang quarrelsome energies. Pwede rin na ang dahilan niyan ay water and fire clash. Okay po? Yung kalan at yung lababo or tubig na pwedeng nakatapat sa kalan or baka naglagay ka ng galon ng tubig, tinabi mo sa kalan. Pwede yon na maging dahilan ng pagtatalo. Lalo na kung yung nagtatalo ay magulang at anak. Kung halimbawa po na yung west area na enhance nyo na, yung anak mo matigas pa rin ulo, hindi pa rin sumusunod sa'yo. Tingnan mo ngayon yung kalan mo. Baka may tubig dyan na nagdudulot ng clash. Kasi isa rin sa mga dahilan ng pagkakaroon ng matigas na ulo na anak dahil sa clash ng fire at water po. Pero sa tanong ni ma'am, maraming dapat tingnan dyan. Pero ilan lamang ito sa mga dahilan ng pwedeng magkaroon ng pagtatalo. Yung quarrelsome po na flying star, kapag ka na-activate yun or nag-reside yun sa living room ninyo, palagi talagang may magtatalo. Maliit na bagay lang, nagtatalo sila. At meron pang isa, pwede rin magdulot ng pagtatalo po sa tahanan. Yung creeping plants na nasa pader. Halimbawa po, yung kung merong bakod, meron po kayong bakod. At yung bakod ninyo ay may gumagapang na halaman doon. Pwedeng damo o kung ano mang uri ng creeping plants yan na gumagapang nakakapit sa pader ninyo, sa bakod ninyo, sa loob ng bakod ninyo at nakikita ninyo ito na gumagapang na anumang uri ng halaman yan. Tanggalin mo po. Pwedeng magdulot ng quarrel yun, lalong-lalo na sa mga siblings, magpipinsan, magkakapatid, pwedeng magdulot ng quarrel din yun. Marami pong pwedeng magdulot ng quarrel at kinakailangang tingnan maigi. So ilan lamang ito sa pwedeng maging dahilan dahil hindi ko po alam kung ano yung direction ng tahanan ninyo, sino yung nagtatalo. So kinakailangan natin tingnan ng maigi bago natin masabi kung ano yung dahilan ng pagtatalo sa tahanan ninyo. Pero kung yan ay napapadalas na talaga, matagal na, palagi na lang ganyan, hindi lang quarrelsome ang nagdudulot niyan. Pwedeng merong clash dyan sa tahanan ninyo. Kaya nangyayari yan.
Okay po, so ilan lamang yon sa mga po pwedeng magdulot ng quarrel sa tahanan. At para po sa comment ni ma'am, ano ang cure sa banyo na nasa south o north? Ma'am, pwede kang maglagay dyan ng salt. Lagay ka po ng asin, lagay mo sa mangkok, palitan mo pag nanigas na. Ang inidoro po dapat palaging may takip dahil nasa north yan. Ang north po ay isa sa mga wealth area natin yan. Takpan mo lang yung inidoro, pwede na yan. At yung pinto, dapat laging nakasara. Maglagay ka ng snake plant sa loob para mapigil yung tuloy-tuloy na pag-drain. Okay po? So, pwede na yan. Ganon din sa south. Pwede na po yan. Hindi mo na kailangan ipatibag pa yan. Okay na po yan. Para hindi ka na gumastos pang muli. Paano nga ba magdudulot ng yaman ang tubig sa 2026? Ang Year of the Fire Horse po ay mayroong patchy chart na tinatawag. Dito natin nakikita kung ano yung magiging kalagayan ng buong taon. Buong taon po ng Year of the Fire Horse, makikita mo dito kung ano yung kinakailangan at kung ano yung kinakailangan mo ring iwasan. Makikita mo po yan sa chart. At sa taon po ng Year of the Fire Horse, missing ang tubig. Kapag wala ang tubig, maaapektuhan ito ang wealth energies. Mahihirapan sa pag-accumulate ng wealth. Ganon din sa paghahanap ng wealth. So, mahihirapan po kapag wala ang elements na ito. Ano ang gagawin kapag missing ang elements sa chart? Maglagay ka ng tubig sa tahanan mo. Magsuot ka ng mga lucky charms na kulay blue para mapunan mo yung missing elements ng taon at hindi ka maapektuhan ng kung ano ang naidudulot na kapag ito ay wala. So, isa sa mga swerteng kulay na para sa wealth sa 2026 ay blue at black. Kung meron kang aquarium, meron kang water pitcher na water fountain, meron ka yan, ilagay mo yan sa east area o sa southeast area ng tahanan ninyo sa 2026 po yan. Magdudulot yan ng swerte kapag naandun yan sa area na yan. Ngayon, kung halimbawa po na wala kang aquarium, wala kang water fountain, pwede kang gumawa ng ritual sa tubig para po ma-activate mo yung tubig na inilalagay mo sa tahanan mo. Okay po? So, unang-una po sa mga kailangan mo ng mangkok. Pumili ka ng mangkok na kulay blue o kulay black. Pag wala kang makitang ganyang kulay, pwede yung clear glass na mangkok, yun ang gamitin mo. Sunod po, tubig. Maglagay ka ng tubig dyan sa mangkok na yan at pagkatapos po, lagyan mo ng 9 coins. Pagkatapos mo lagyan ng 9 coins yan, 9 days po, papalitan ng tubig, kukunin ang coins, itatabi. Pwedeng ilagay sa wallet, ilagay sa altar. Ang tubig, idilig sa halaman. Pagkatapos po, lalagyan mo ito ulit ng tubig. At ilalagay mo sa southeast area ng tahanan mo, wala ng coins na nakalagay. Kapag ang tubig po ay dumumi, papalitan mo kaagad ng panibagong tubig na malinis na. Ito yung isa sa dapat mong pakatandaan na dapat ang tubig na inilalagay sa mangkok kapag dumumi, papalitan kaagad. Kasi hindi po pwede na marumi yung tubig na ilalagay ninyo. Inauspicious energy sa makukuha ninyo. Tuloy-tuloy pong gagawin yan, mga madam, mga sir. Missing po ang tubig sa taon ng 2026. Kaya't napakahalaga na hindi ito mawawala sa tahanan ninyo. Sa southeast po ilalagay o sa east area. Pwede rin gumamit ng mga kortina na blue. Pwede rin gumamit ng carpet na blue or black or blue rug. Pwede po yan. Kailangan po, kapag gagamit kayo ng mga kulay bilang pampaswerte, ilalagay nyo lang sa kung nasaan yung area na nangangailangan ng tubig. Halimbawa po, north area. Pwede ka maglagay dyan ng kortina na blue. Kung ano lang po yung area na nangangailangan ng tubig,
yun lang po ang lalagyan ninyo. Okay po? Huwag nyo pong lalagyan yung mga area na hindi naman kailangan ng tubig gaya ng south area. Yung area na yan ay hindi nangangailangan ng tubig dahil yan ay mula po sa fire elements. Okay? So, hindi niya kailangan ng tubig. So, huwag na kayong maglagay ng tubig sa mga area na hindi naman kinakailangan. Para hindi ito magdulot ng imbalance at pwede pang magdulot yan ng kamalasan. Kung ano po yung area na nangangailangan ng tubig, doon ka maglagay. Moving water po, kailangan east at southeast area yan. Ang north area, pwede po yung in water, yung tubig na hindi gumagalaw. Yun ang ilagay ninyo sa north area. Kailangan po hindi missing ang elements ng north. Okay po, so maglagay kayo ng tubig na hindi gumagalaw doon. Yung gumagalaw na tubig, o yung moving water na tinatawag natin, ilalagay sa east at southeast area. At yung ritual na ginawa natin, gagawin nyo po yan pagpasok ng Year of the Fire Horse. February po papasok ang Year of the Fire Horse. Kung wala kang water features na nabanggit, yan ang ilagay mo. Seryosohin nyo po yung paglalagay ng tubig, mga madam, mga sir. Kasi po pwede itong magdulot ng pagyaman sa mga tao, lalo na kung naiayon nila yung enerhiya sa tahanan nila doon sa inilalagay nilang pampaswerte. Kaya po may biglaang mga tao na yumayaman kasi naiaayon nila. Yung iba naman, hindi sinasadya. May nakapag-activate nito para sa kanila nang hindi rin sinasadya. Kaya lang po, bibihira ang mga ganyang pagkakataon. Kaya't kayo or tayo ang maglagay ng mga elements na nagdudulot ng swerte taon-taon po. Kaya't mahalaga na alam ninyo ang paggamit para po maakit ninyo yung good luck energies at magdulot talaga ng pagyaman sa atin. Okay po? Sunod, kulay na dapat ninyong pag-ingatan. Kasi kapag marami or sobra-sobra ang paggamit mo sa kulay na ito, pwede pong umakit ito ng iba't ibang uri ng inauspicious energies. Ito po ay ang earth colors. So, ang pagsusuot po ng earth colors na kulay, okay po, yung mga wardrobe na ang kulay ay mula sa earth colors, kontian nyo lang po para hindi ito magdulot ng inauspicious energies. Halimbawa po, ang blouse mo, earth colors na. Halimbawa, beige yung blouse mo. Huwag mo na pong partneran na beige ng pantalon or palda. Kasi po, sobra-sobra na yung kulay na yon, pwedeng umakit yun ng inauspicious energies. So, kontian mo lang po. Pero, hindi rin po pwedeng tanggalin natin ng tuluyan yung earth. Kasi po, magkakaroon din ng imbalance. So, hindi rin maganda. Kontian lang po. Pero yung mga kulay na swerte, kagaya ng red, orange, maroon, ganun din po ang metal colors po, gold, silver jewelries, swerte po yan sa susunod na taon. Ganun din yung kulay green. So yung kulay green na kulay po, yung mga accessories, lucky charm bracelet na kulay green, jade, aventurine, lahat yan ang dudulot ng swerte. Bukod pa po doon sa pagsusuot ng Lucky Charm bracelet na ang kulay ay blue and black. Lahat po yung mga yan, umaakit po ng good luck energies. So, nagdudulot din, bukod sa naglalagay ka sa tahanan mo ng water features, magsuot ka rin ng mga Lucky Charm bracelet na ang kulay ay blue and black. Ganon din ang red, orange, na kulay, maroon na kulay na Lucky Charms, umaakit po yan ng good luck energies sa susunod na taon. At ito pong mga kulay na ito, mga madam, mga sir, ito po ay mula po sa Pachi chart reading ng 2026 o ng Year of the Fire Horse. Mula ito sa reading ng taon. At yung mga lucky colors ninyo na ibinase sa kapanganakan ninyo, pwede ninyong i-incorporate dito yun. So, pwede nyong suotin yun at magsuot din kayo ng mga kulay na swerte o naaayon sa taon. At yung tahanan nyo po, huwag nyong kakalimutan yung tahanan natin. Lagyan din natin yan ng mga kulay na umaakit ng good luck energies para po sa 2026. Bukod sa nagsusuot po tayo ng good luck
lucky colors, nagsusot tayo ng lucky colors, yung tahanan natin kailangan po meron ding mga symbols na umaakit ng good luck energies. Para po maakit talaga natin at magdulot talaga ng yaman ito sa atin. Ang tubig po ay napakahalaga para sa susunod na taon kasi kung wala kang water feature o wala kang tubig sa tahanan mo, mahihirapan po ang pag-accumulate ng wealth. Dahil ang tubig po ay isa sa mga wealth natin. Napakahalaga niyan. Kaya kapag missing yan, ibig sabihin, mahihirapan kang maghanap ng wealth sa susunod na taon. So para hindi ka mahirapan, punan mo kung ano yung nawawala sa taon. Okay po? So napakahalaga na alam ninyo kung paano kayo gagamit ng kulay kasi po pwede talagang magdulot ito ng pagyaman sa ating lahat. Lalo na kung alam natin ang ginagawa natin o alam natin paano ito gagamitin.